College Rival Saga Chapter 21. Pagkatapos ng matinding first half, agad na pumasok ang buong team bagong Pag-asa Pilipinas sa locker room. Pawisan, hingal, ngunit may ngiti sa labi ang karamihan. Malinaw ang lamang sa score, ngunit hindi pa tapos ang laban. Sa loob ng locker room, tahimik ang bawat isa. Inaasahan na nila ang susunod, ang strategic na usapan mula sa kanilang coaches. Upo muna kayong lahat, ngayon na. Tumahimik ang buong kwarto. Si Danny, Jaden, Fujima at Sendo ay naupo sa harapan, habang ang iba ay sumunod agad. Si Sakuragi naman ay dahan-dahang umupo. Halatang may iniindang sakit pa rin. Okay, good job. Sa first half, hindi ko na kailangan ulitin sa inyo kung gaano kaimportante ang depensa nyo kanina. Pero tandaan ninyo, ang Alriade hindi yan basta sumusuko. Pagbalik nila sa third quarter, siguradong may adjustment sila. At hindi tayo papayag na tayo ang maging kampante. Score natin ngayon 51-23. Pero kung isipin ninyo, isang malaking rally lang ng kalaban. Pwede nilang bawasan yan sa loob ng 5 minuto. Tumango si Jefferson habang pinupunasan ang kanyang mukha ng tuwalya. Si Vince Heruela ay tahimik lang sa isang sulok. Nakikinig habang iniikot-ikot ang bote ng tubig sa kamay. Jefferson, kayong frontline ni Danny at Jaden. Kailangan kontrolado nyo ang paint. Wala kayong papasukin. Ang ganda ng rotation nyo kanina. Ituloy lang natin yon. Oo po, coach. Basang-basa namin yung weak side rotation nila. May tendency sila mag-collapse agad. Kaya may opening sa kanto. Gamitin natin yon. Pagka-reverse ng bola, handa na si Kiyota o si Maki para sa catch and shoot. Napatingin si Ira kay Sendo na parang hinihintay ang kanyang reaction. Hindi ako pipilit ng tira, coach. Magpo-focus ako sa facilitating. Pero kung bumaba ang depensa, ay ready akong umatake. Maganda yan. Isa pa, Jaden. Ikaw muna ang magsisimula sa third quarter in place of Sakuragi. Gusto naming makasigurado na okay ang tuhod niya bago natin siya ibalik. Copy po, coach. Ready ako kahit kailan. Tumango si Sakuragi. Kahit halatang gusto pa niyang lumaban. Alam niyang mas makakabuti sa team na makabawi muna siya ng lakas. Salamat bro, Jaden. Ipagpatuloy mo yung depensang sinimulan natin. Sagot kita pare. Para sa'yo to. Ilang saglit ng katahimikan ang sumunod bago muling nagsalita si Ira. Gusto kong makita ang maturity natin. Hindi lang to tungkol sa pagiging lamang, kundi paano natin dinedepensahan ang lamang. Focus, disiplina at respeto sa kalaban. Alalahanin nyo, 3 quarters ang laban, isa pa lang ang tapos. Kahit 100 points pa lamang natin, wala yang silbi kung hindi natin tatapusin ng tama. Tumayo si Ira at nilapitan ang whiteboard. Mabilis na isinalarawan ang bagong offensive setup mula sa elevator play para kay Kiyota hanggang sa staggered screen ni Jaden at Rafael para kay Sendo. Lahat ay nakatutok. Ngayon, balik na tayo. Wala pang relax. Wala ring pa-showboat. Laban hanggang dulo. Malinaw? Yes po, coach. Nagkatinginan ang bawat isa sa locker room. Seryoso, handa at may iisang layunin. Tapusin ang laban na may dignidad at determinasyon. Pagkatapos ng matinding paalala at strategic adjustment mula kina Coach Ira at Assistant Coach Roya, muling bumalik ang team bagong Pag-asa Pilipinas sa bench area. Sa kabilang panig ng court, bumalik na rin ang team Alriade. Tahimik ang arena.
Tila hinihintay ng lahat ang susunod na pagsabog ng aksyon sa simula ng third quarter. Ang mga kamera ay nakafocus sa mga player. Puno ng tension at excitement ang bawat galaw. Ang mga manonood ay nakatayo na sa kanilang kinauupuan, naghihintay sa muling pagsiklab ng laban. Sa bench area ng Bagong Pag-asa, nakaupo si Sakuragi. Nakarap ang tuhod habang may ice pack. Katabi niya si Paulo at si Anderson na parehong nakatawal sa batok. Third five natin magsisimula. Jaden, Danny, Jefferson, Kyoto at Sendo. Makinig, stay composed. Hindi natin kailangang habulin ang highlights plays. Tayo ang may lamang, tayo ang may control. Tumayo na sina Jaden, Danny at Jefferson. Sa kabilang banda ng court, bumangon na rin ang mga starter ng Al Riyadi. Pinangunahan ito ng kanilang point guard na si Fadi Al-Rashid, kasama sina Mahmoud, Khalid, Omar at ang bruiser nilang si Tariq Abdul Fatah ang siyang nakabangga ni Sakuragi sa first half. Akin si Tari. Hindi ko palalagpasin yung ginawa niya kay Sakuragi. Hindi tayo maghihigante. Ipaparamdam natin sa kanila kung sino ang tunay na dominante sa loob. Defensive first, wag natin hayaang mag-init ang opensa nila. Isang turnover lang, pwedeng magbago ang momentum. Tumayo si Ira mula sa bench at sumigaw habang nagsisimula ng maglakad ang 5 starter papunta sa gitna ng court. Focus, discipline, execution. Sa kabilang bench area, abala rin ang coach ng Al Riyadi sa pagbigay ng huling tagubilin. Nakakunot ang noo, hawak ang clipboard at todo silip sa mga mismatches. Ladies and gentlemen, we are now ready to resume action. Let's begin the third quarter. Tumunog ang buzzer. Tumayo ang mga referee sa gitna. Tumalon na si Jaden para sa possession habang si Tariq ang kaharap niya sa tip. Ngunit walang jump ball. Ang bola ay nasa posisyon ng Bagong Pag-asa dahil sila ang may position arrow. Inilabas ang bola kay Kyoto. Nagsimula na ang ikatlong yugto ng laban. Ang crowd ay muling sumigaw. Ang tambol ng mga Pilipinong fans ay muling umalingaw-ngaw sa arena. Simula na, oras na para tuldukan ang laban. Ang score ay 51-23. Lamang pa rin ang Bagong Pag-asa, Pilipinas. Tumunog ang buzzer bilang hudyat ng pagsisimula ng third quarter. Sa unang offensive position ng Bagong Pag-asa, mahinaon ngunit matatag ang pag-ikot ng bola. Si Kyoto ang may hawak sa itaas, pinagmamasdan ang defensive formation ng Al Riyadi. Spacing tayo. Clear left. Danny, cut sa weak side. Sumunod si Danny sa play. Mabilis ang pag-slide niya sa baseline habang si Jefferson ang nag-set ng solidong screen sa gitna para kay Sendo. Nabigyan ng maliit na puwang si Sendo. Tinanggap niya ang bola mula kay Kyoto at walang alingaw-ngaw bumitaw ng mid-range jumper mula sa elbow at pumasok ang bola. 2 points, Sendo. Ang score ay 53-23. Sa pagbabalik ng bola sa Al Riyadi, naging agresibo ang Lebanese squad. Si Fadi Al-Rashid, ang kanilang ace guard, ang nagdala ng bola. Pinasok niya ang shaded lane, sumubok ng Eurostep. Ngunit, mine! Sinupalpal ni Danny ang layup ni Fadi sa eri. Tumilapon ang bola palabas ng baseline. Napasigaw ang buong bench ng Bagong Pag-asa habang pumalakpak si Coach Ira. Hindi yan uubra dito. Dito na nga nagtatapos ang ating kwento. Abangan na lang natin ang susunod na video na ating i-upload. Maraming salamat po.